ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, grupi na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Hello! Good afternoon! Yes, welcome to P-Pop Live. Yes, it's 1:30 in the afternoon. That's every Sunday. Yes. So, ilagay po natin sa ating kalendaryo yan. Or, pindutin nyo na yan para tutunog na lang sa inyo, no? Ino-notify kayo na P-Pop Live na. Okay. So, Sige, ano ngayon, ang ating gustong pag-usapan ngayon? ito po talagang gusto po talaga namin, talaga pag-usapan. Kasi, ang mga kabataan, minsan hindi lang din kabataan, may mga iba talaga na hindi talaga alam kung ano yung sakramento ng kasal. Yeah. Hindi ba? Kaya ako gusto pag-usapan ito. Marami na tayo na-interview, no? Even yung mga magulang ng mga kabataan ngayon. Sabi nga ng isang magulang, sabi niya, alam mo, ganyan na talaga ang mga kabataan ngayon. Parang hindi na nila gusto magpakasal kasi pag hindi sila nagkasundo, madali maghiwalay. Yan. Oh, I disagree. Yan. Yeah. Kasi, alam ko naman yung mga bata, no? Pag narinig nila to, alam nila. Oo. No? Hindi kulang lang siguro sila sa knowledge, no? Nung hindi nila narinig. Or, syempre, busy sila. So, hindi natin sila ma-judge na ayaw nila. Yan. Isa pa. Ang binibigyan natin ng pre-K na. No? Pagka nakita natin, pre-K na natin ngayon, kailangan kasal ninyo next week o kaya next month. Parang napaka-iksi. And then, habang binibigay namin yung marriage preparation seminar, hindi naman sila makapokus. Kasi ang dami nila inaasikaso. Nag-ahabol sila because wedding day is already coming. So soon. Ang napapansin ko, hindi nila masyadong binibigyan ng halaga yung kanilang wedding ceremonies. Mas meron silang binibigay na importansya doon sa kanilang reception. You know why? 1 year ahead, meron na silang schedule for the wedding reception. Yung kausap na rin nila, basta iset lang yung kanilang maipa-reserve nila, yung kanilang wedding date sa simbahan, okay na yon. Pero, yung kanilang marriage preparation starts pagka yung mga na lang, ilang months na lang bago ang wedding. So, nalulungkot kami ron because we want them to understand yung wedding nila so that they will give so much importance sa ano ba yun? Ano bang mapapala namin? O ano ba yung papasukin nila na bagong estado ng kanilang buhay? Yes. So siguro, basahin natin to kasi merong suggestion dito si Pope Francis, no, na talagang magandang gawin talaga natin. Ito ay sa Amoris Laetitia 207. Yes. Okay, so sabi dito ni Pope Francis, I encourage Christian communities to recognize the great benefit that they themselves receive from supporting engaged couples as they grow in love. Okay? Tayo yan. Tayo yung sinasabihan dyan. So, at saka nakalagay dito, engaged couples. Engaged. As the Italian bishops have observed, those couples are a valuable resource because as they sincerely commit themselves to grow in love and self-giving, they can help renew the fabric of the whole ecclesial body. Yan. So, yun naman yung mga ikakasal. Okay. Their special form of friendship can prove contagious
and foster the growth of friendship and fraternity in the Christian community of which they are a part. Ayan, ang medyo madalang na natin makita. Pagmamahala ng mag-asawa na bagong kasal, no? Sana makita natin na nakakahawa sila sa ibang nagmamahalan. Bakit nakakahawa? Kasi nakikitang masaya. Yes. No, masaya sila. Siyempre, ay gusto ko rin ganun. Yan. Okay, so next. There are a number of legitimate ways to structure programs of marriage preparation. And each local church will discern how best to provide a suitable formation without distancing young people from the sacrament. Yun. So, parang sa kanila, ito yung sinasabi na ngayon, ang mga kabataan, ayaw nila na masyadong mahabang input. Yes. So, how can we do it? Ito ang challenge doon sa mga nagbibigay ng marriage preparation. Okay, we will discuss it later. Okay, ito. They do not need to be taught the entire catechism or overwhelmed with too much information. Here too, it is not great knowledge, but rather the ability to feel and relish things interiorly that contents and satisfies the soul. Message naman ni Pope Francis sa ating mga nagbibigay ng marriage preparation seminar na huwag niyo sila masyadong lunurin sa mga information about their married life, about yung kanilang mga responsibilities, about their duties, ang mga commitments nila. Sabi, huwag masyado. Yun. So, ano sabi dito? Quality is more important than quantity. Yan. And priority should be given along with a renewed proclamation of the kerygma. That is, to an attractive and helpful presentation of information that can help couples to live the rest of their lives together with great courage and generosity. Yun. Dapat daw talagang mas maramdaman ng mga ikakasal. Yung tamang pagbibigay sa kanila ng kahalagahan ng kasal. Yes. Ang kahalagahan ng kanilang pinasok na vocation. Because it is a calling from God. Meron tayong responsibility how to respond. Kaya nga sinabi dito na quality daw, more than quantity. Ibig sabihin, yung siguro, lalo na kung matagal na tayong nagbibigay no, ng mga catechism o nag-pre-K na, makikita natin ano ba sa buhay natin ang talagang nangyayari sa buhay ng mag-asawa. Doon muna tayo mag-concentrate. Marriage preparation should be a kind of initiation to the sacrament of matrimony, providing couples with the help they need to receive the sacrament worthily and to make a solid beginning of life as a family. Ayun. Talagang dapat maunawaan nila. Why are they entering into the sacrament of matrimony? Kung hindi nila naunawaan yan, mas meron silang pagpapahalaga dun sa iba pang mga ginagawa nila sa paghahanda nila sa kasal. Ayan ang ating gustong ngayong i-resolve. Totoo yan, ano? Kasi tayo naman tao, alam natin, pagka may isang bagay tayo na alam natin importante, binibigyan talaga natin to ng focus. Binibigyan natin ng panahon. Now, kung hindi natin alam, so hindi natin pagbibigyan ng panahon. Hindi natin alam eh. So ngayon ito po yung pagkakataon na gusto po namin sana, kung sino naman po may mga anak na ikakasal, mga kaibigan na ikakasal, i-forward nyo po itong pinapanood ninyo ngayon para at least malaman naman nila na yung pag-decide to get married in the church napakaganda po. Pag nalaman ninyo na may grasya kayo makukuha, no, pag kinasal kayo at talagang aasa kayo kagad kasi alam niyo po ang buhay mag-asawa. Wala pong perfect marriage. Bakit sasabihin walang perfect marriage? Ibig sabihin, mahirap. Pero pag naiintindihan nyo kung bakit kayo kinasal,
at bakit si God kayo ang napili na hindi naman kayo magkakilala, marirealize nyo na, oo nga, bakit ganon? Parang ang saya natin, hindi tayo magkakilala, ba't nagkakaintindihan tayo? Kasi nagtitiwala kayo na yung sacrament of marriage, naging bahagi talaga ng buhay mo. Hindi lang siya parang event, no? Hindi siya event. Parang siyang talagang part na talaga siya, na kasama siya sa journey mo. Si God yun, no? Siya yung third person sa buhay ng mag-asawa. Kaya nga, yung marriage preparation na gusto natin ibigay sa kanila is more on just giving them parang sub-capsule nung ano ba ang plano ng Diyos sa kanilang dalawa na mag-asawa, magsing-irog, na ngayon ay pumapasok sa commitment na humarap sa altar dahil gusto nilang pasukin ang tawag ng ating Panginoon. But that this is a vocation. Yes. Ibig sabihin, marriage and family life is a call from God. Parang pagpapari yan. Yes. Kung yan ay tawag ng ating Panginoon, it is something that you have to prepare so much. Yung talagang yung puso mo nakahanda, yung commitment mo would be talagang malakas ang commitment na yan. What they should understand is that God will always be there because that sacrament of marriage is instituted by Jesus Himself. Yes. Di ba? So, alam natin na ganong ka-importante yon. Biro mo, binigyan ka ni God ng una, magkaiba ang inyong pinanggalingan, ang inyong personality, ang inyong mga level of competence, ang inyong mga likes and dislikes, magkaiba yan. And yet, God has prepared this plan for you para makita ninyo that there is always a miracle happening in your life. At yun ang napakasaya. Yes, ang challenge ko nga talaga sa inyo, no? Kayong mga engaged pa lang. Sino bang ayaw ng masayang pamilya, di ba? Yan yung gusto natin, yan yung ina-achieve natin. So, di ba, nagtatrabaho tayo para maging maayos yung trabaho, yung merong yung mga anak natin, mapaaral natin, ganun. Pero yung saya po, si God ang magbibigay sa inyo. And how can you please God when you are not married in the church? Diba? So yun po yung una. Una, gusto natin maging masaya. Pangalawa, paano maging masaya? Please the Lord, no? I-please natin si God. And then when we please, how do we please the Lord? Magpakasal tayo sa simbahan. Pang-apat, hindi lang basta magpakasal, intindihin natin kung bakit tayo nagpapakasal sa simbahan, kasi hindi natin magagawa, no? Yung dapat gawin kung hindi naman natin naiintindihan. So, paano naman si God kikilo sa atin kung hindi natin naiintindihan, di ba? So, dapat meron din tayong effort. This is what we're trying to do. Kaya nga, tama si Pope Francis. Ayaw natin sila yung basta nandun at nakikinig lang. Alam natin kahit tayo minsan haba-haba ng sinasabi sa atin, nakakatulog tayo. Yes. And yung ating capacity to receive the message, medyo nababawasan yun. And that is some of the reason kung bakit ayaw natin talagang ang haba ng binibigay natin sa kanila. We know it is important that they understand it. But kahit na talagang importante yun, pero sa kakayanan ng tao ngayon, and yung capacity now, yung kanilang tinatawag na attention span sa ngayon, ay napaka-iksi na. So that, sabi ni Pope Francis, you have to adapt to the present situation. Huwag naman yung ipilit that this is important. Kailangan nilang pakinggan to. Hindi ganun eh. So we need to adapt to their situation and condition. Kaya nga, gusto namin talaga na hindi talaga silang pukpukin doon sa mga information na kailangan nila. That's why, isa sa gusto namin mangyari, kung kayo ay magpapakasal, pinare-reserve nyo na yung reception venue ninyo, edi sabihin nyo na rin sa simbahan, we want to have the marriage preparation seminar kung kailan kami ay nagpa-reserve na. Para maaga. So that
yung time na yon, hindi namin kayo pinipida ng information na talagang ang dami nyo na rin iniisip. Kasi anong nangyayari ngayon, malapit na ikasal, doon pa kayo bibigyan ng marriage preparation seminar. Wag po ganon. At alam natin, hindi na pumapasok sa isip nila yon. Yan po yung gusto natin baguhin. Oo. Na maaga tayo magkaroon ng marriage preparation bago natin siya isingit sa mga reservation, paggawa ng gown. Wag natin isabay doon. By that time, Actually nga merong challenge si Pope Francis na yung engage pa lang hindi pa nila naiisip kung saan ikakasal, yung engage pa lang, yan po yung isa nating pinaplano. Yeah, inuunti-unti lang natin. Una natin gustong i-apply, yung bigyan nyo ng mas mahabang time, yung marriage preparation seminar. So that, hindi yan sasabay at the time na kailangan nyo nang asikasuhin yung reception ninyo, yung mga kailangan bilhin, di ba? Yung mga iimbitahin ninyo. So, but by that time, yung inyong puso ay handang-handa na doon sa inyong wedding rites. Actually, we are doing this for you po talaga. Talaga po gusto talaga namin ibigay sa inyo, maging madali para sa inyo. Kaya maganda rin po yung napili natin na talagang maiiksi lang at mapapag-usapan pa ninyo kung ano talaga yung problema. Oo, isa kasi sa importante kasi meron kami, binibigyan natin sila ng extra session. Part of the marriage preparation yun. Pero ang goal nun is to develop your communication skill. Yes, para exercises na po ito. Kasi alam natin that in every conflict, every situation na nagbabago sa inyong buhay may asawa, there is always magkaiba kayo ng pananaw. Yes. So you need to communicate well. Yan. Maging masaya ang pag-uusap ninyo. Alam mo nangyayari sa iba? Sabi, tuwing naman tayo mag-uusap, nag-aaway lang tayo. Wag na tayo mag-usap. Yun ang pinakadelikado sa lahat. When you come to that situation na ayaw na ninyo mag-usap. Kaya nga po, dito sa gagawin natin, actually, hindi pa nga ninyo napag-usapan na natin dito. Yes. Kaya pag dumating yung time na gano'n, hindi na kayo magkakaroon masyado ng conflict kasi na-discuss na ninyo in advance. Ngayon, kung at that moment, kakadiskusyon na kayo, di very timely din na magkakaroon kayo ng time para mag-usap. Yes. Please, gawin niyo po ito kasi talagang kami sa mag-asawa, alam po namin kung ano yung kailangan ninyo. Hindi po kami mamimilit ng ganito kung talagang hindi namin feel na kailangan. Kasi nung sinabi natin una yun, dapat maaga yung sabi nila kasi may mga requirements. In time, parang expiry date. Halimbawa, yung marriage license. Okay naman yon. Because once we have given you the seminar, yung nakumpleto talaga ninyo, yung full modules ng marriage preparation. Yan naman, kung halimbawa time na, halimbawa after 6 months, nagla-expire na yon, we just need to talk and refresh. Tingnan natin kung nandyan pa rin at hindi natutunan na talaga ninyo yung communication skills ninyo. Ang dali-dali naman namin ibigay sa inyo yung requirement ng pre-K na seminar. Kahit libre po talaga yan. Kaya wala na po yung dahilan na walang pera, wag na muna kayo maghanda kung yun yung dahilan kung bakit hindi kayo magpapakasal. Saka na muna yung handa pag anniversary na, pero yung kasal na may importante. It is for your own good na ang unang dapat ninyo unawaan ay ano ba itong pinapasok namin, and then the skills that is needed para talagang maharap namin anuman ang mga struggles, anuman ang trials na darating sa buhay may asawa. So challenge po, subukan po ninyo, and wala namang bayad, bakit naman aayaw Sa kayo? National Shrine of Mary Harp of Christians, naunawaan ni Father Regian at talagang gusto niyang suportahan that all couples na magpapakasal, talaga sanang maunawaan nila yung kanilang covenant, yung kanilang commitment, yung kanilang the responsibility of responding to the call of God into the
marriage vocation. Amen. Okay. Okay. So, we've reached our time. Nako, medyo humaba kasi gusto pa nga sana namin yaban. Kaya lang sabi namin, wag mahaba. Diba? So, again, we'd like to thank you for watching and i-forward nyo po to sa mga kakilala ninyo na ikakasal pa lang o yung mga asawa na may ang anak nila, yung may mga plano ikasal. Yung mga mothers, kumbinsihin ninyo yung inyong mga anak, sabihin nyo, magpa-seminar na kayo. Seminar yan. Kahit na, total, nagpa-reserve na kayo ng venue. Ibig sabihin, seryoso na kayo. Yun na yung sunod ninyo. No? Wala namang mawawala sa inyo eh. Nadadagdagan pa nga No? Para mas maging exciting ang inyong paghihintay dun sa date ng inyong kasal. Okay. So, we'll see you again on Sunday. Yes. So, siyempre, panoodin natin yung ating kapihan right after the show para malaman naman niyo ano ba yung kapihan na yan? Kapi-kapi lang ba yan? Yan. So, panoodin natin and we'll see you again next Sunday. Goodbye! Bye-bye!